Mga kapatid, kami po ay kumokontak nga ngayon sa ilang pong mga miyembro ng minoriya in the Senate and in the House. Dito po sa balita pong kagabi, gumimbal sa ilang pong mga kababayan natin dahil may nag-certify as urgent si Pangulong Marcos Jr. sa pambansang budget. Ito po yung panukala ngayon na dinidinig pa nga po sa Kamara para po sa ating pong General Appropriations Bill. Atin lang pong kunan po ng pahayag dito ang isa sa tatatlong oposisyon sa Kamara, si Representative Franz Castro. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Tacha at sa inyong mga tagapakinig. Opo, ito raw pong sulat po ni Pangulong Marcos Jr. kay Speaker Romualdez ay binasa kahapon sa plenaryo. Yung certification as urgent, mukhang hindi ko po hindi ko po naabutan. Opo, pero ito raw po ay nakarating na sa Kamara at ito nga po, certified as urgent ito ngayon. Ano po ang reaksyon po ninyo dito at ang inyong grupo? Well, Manong Ted, wala namang urgency itong pagmamadali doon sa pagpasa ng budget. At kung titignan nga natin, 11 days nga lang yung briefing ng mga budget sa ahensya and then 7 days dito sa plenary. Masyado ng ratsyada, Manong Ted, itong plenary deliberation. Kaya nagtataka kami, bakit urgent? 2024 pa naman ito gagamitin. So, ano bang ibig sabihin nito? Pabibilisin nito yung aming mga deliberasyon sa iba pang mga ahensyang natitira, lalong-lalo na itong OVP, OP, itong DBM, at iba pang mga mahalagang ahensya na gusto nating Manong Ted, tanungin sa kanilang mga budget. Oo nga po. So, as of yesterday po, ano na ho ba ang parliamentary status nitong proposed budget for next year? Nasaan na ho kayong ngayong departamento? At ilan pa ho dapat ang sasalang at gaano pa karami ang gusto magtanong? Well, hanggang Manong Ted, hanggang Tuesday yan na matatapos. So kung napapansin ninyo, mga miyembro lang ng minority ang mga nagtatanong, karamihan nga kami doon sa mga ahensya. So yan po ay hanggang Wednesday, yun po yung last day ng schedule para doon sa pagpasa on third reading. So ang ibig sabihin nito, yung second and third reading kapag urgent yan ay isang araw na lang yang gagawin. At itong mga siguro pag talakay dito sa lump sum, dito sa special purpose fund na mahalaga, at saka yung mga unprogrammed appropriations na mahalaga talaga na ma-discuss ng thoroughly ay iraratsyada at mamadiliin. Kaya talagang shocking naman itong urgency, yung certification of urgency dahil hindi naman talaga ito urgent, Manong Ted. So, today po, Thursday, meron ho bang plenary discussion bago po mag-third reading itong mga departamento na nakasalang pa? Yes, Manong Ted, hanggang bukas meron kaming plenary deliberation. Hanggang Wednesday pa yan ng umaga. So, bandang hapon, tinatarget na yan na ma-second reading at saka yung ma-third reading. So, ganun yung schedule ng House of Representatives. At Senado rin nagbabudget briefing na rin. Kaya talagang ratsyada na nga 7 days. Nung panahon ng ibang administrasyon, doble, 15 days nga yung sa deliberation sa Kongreso. Hindi po sa mga nagdaampong panahon, sa pagbabalik pa ninyo sa Oktubre, yung pong after undas na break, tsaka lang po yan ma-third reading? Ay, hindi po. Ang gusto po ng leadership ng Kamara ay hanggang 29. Wednesday, 27 yata, Wednesday, na maipasa na yan on third reading. Tapos, alam mo naman, Manong Ted, gagawa yan ng small committee para ipasok yung mga amendments ng mga representatives. Tapos, pero na third reading na yan, Manong Ted, na third reading na yan. So, ganun yung ginagawa Na third reading na yan, tapos mabubuo ng small committee mula doon sa leadership ng Kongreso. And then,
ilalagay daw yung mga amendments, tapos yung Senado naman, kung matatapos sila, ganun din po, ibabaycam na rin pagkatapos niyan. Sige po. So, ma'am, ano po ang danger nito ngayon? Kasi baka po ito ay agad ng pairalin, kaya mamaya sasarhan na ho ito lahat. Pwede po nilang gawin yun kung gugustuhin nila. Ang danger po niyan, Manong Ted, nilimitahan siguro yung aming mga deliberation. At syempre, yung magiging mga debate ay lilimitahan. Kahapon nga, napansin ko na nga, pangalawang araw pa lang, talagang inistrikto na nila yung 30 minutes na nakalagay naman up to maximum sana na 1 hour yan. Kaya lang, hindi talaga nagagawa, talagang hinigpitan talaga yung oras. Opo. Ano po ang tawag nyo dito? Dito po ngayon sa ginagawa ngayon nitong administrasyon para po hindi magkaroon ng malawak, masinsin na talakayan sa pambansang budget? Well, ratsyada yan, tinatanggalan nila ng karapatan ang ating mga kababayan na mabigyan ng time na mas scrutinize itong budget na ito. So, ibig bang sabihin, kami-kami na lang yung nakakita dyan. Maganda yung malayang deliberasyon at mas matagal na deliberasyon para naman maintindihan po ng taong bayan at makapakinig sila doon sa mga budget ng iba't ibang mga ahensya. Ano po ang sabi dito ng Minority Leader? Hindi pa po kami nagkakausap ni Manong Nonoy. Tingin ko siguro mamaya mag-uusap kami. Dapat lang igalang siguro ng mayorya yung aming mga karapatan para fully ma-deliberate itong budget. Sige po, salamat po na marami ma'am sa inyo pong panahon sa aming pong programa at kami katuwang po ninyo sa pagpapaliwanag sa implikasyon nitong sa sertipika ng Pangulong Marcos Jr. bilang urgent nito pong proposal sa pambansang budget. Salamat po ma'am. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.